Hi everyone, this is Coach Vin. Nagbabalak ka bang magpapayat at hindi mo alam saan magsisimula? Ang goal ng video na to is mag-provide ng ways paano ka magde-develop ng fat loss plan mo at magbigay ng strategies na ilalagay ka sa best position para mag-succeed ka sa fitness goal mo. Before tayo mag-start, tingin ko importante na malaman kung bakit ba tayo tumatanda. Maraming factors pero mag-go through lang ako sa pinakasimple. Ang usual na nangyayari, ito yung weight mo dati, tapos dumating yung time na mas marami yung kinakain mo kaysa sa nababurn mo. Ang tawag dito, calorie surplus. So dahil doon, yung excess calories ay nai-store ng katawan natin as fat. Kaya tumataba tayo ng tumataba the more na dumadami yung kinakain natin. Up to a point na may stable eating pattern ka na. So ang mangyayari naman is mamimaintain mo yung tinaba mo. Kasi yung kinakain mo is kaparehas lang ng binaburn mo. Ito yung maintenance calories mo. So kung mapapansin natin, di gumagalaw yung timbang mo unless may occasions or may period na mas marami kang kinakain or mas onte. So, ang goal natin is kumain ng mas onte kaysa sa nababurn mo para mag-lose tayo ng fat. Ito yung calorie deficit. So, para makapag-burn ka ng 1 pound of fat per week, kailangan mo mag-create ng 3,500 calorie deficit or yung total na maintenance calories mo para sa isang buong linggo, kailangan mo siyang bawasan ng 3,500 para mag-lose ka ng 1 pound of fat sa linggo na yun. So, saan ka ba magsisimula kapag gusto mo pumayat? Number 1 is, iset natin yung target natin. Importante na alam natin kung ilang pounds ba per week yung kailangan natin i-lose para ma-achieve mo yung fitness goal mo. Para ma-set natin yung target, alamin mo muna kung ano ba yung current state ng katawan mo. Kunin mo yung timbang mo. Mas maganda kapag sa umaga at pagtapos mo mag-bathroom break para mas accurate siya. After mo makuha yung timbang mo, alamin naman natin yung body fat percentage natin. Madaming ways para makuha natin na mas accurate yung body fat percentage natin. Pero for this, kunin mo natin yung pinakasimple para mag-serve as our starting point. So, based sa pictures na to, ano ba yung tingin mong body fat percentage mo? After mo naman makuha yung estimated body fat mo, alamin naman natin kung ano ba yung goal mong maging body fat. Ang healthy body fat for female is, please note na the lower the body fat, the harder siyang i-maintain. After mo malaman yung goal body fat mo, gamitin natin tong formula na to para makuha natin yung dami ng weight na kailangan mong malose para makuha mo yan. Second is, mag-set tayo ng realistic time frame sa pag-achieve natin ng goal. Ilang weeks mo ba gusto ma-achieve yung ganyang katawan? Ang safest fat loss is half a pound to 2 pounds per week para gradual siya. So for this, gagamit tayo ulit ng formula. Ang goal ng example ay mag-lose ng 15 pounds in 20 weeks. Kaya 15 times 3,500 kasi 15 pounds yung gusto mo i-lose, tapos 3,500 calories is equal to 1 pound of fat. Tapos, di-divide natin sa 20 kasi 20 weeks yung goal natin. So, para mag-lose ka ng 15 pounds of fat in 20 weeks, kailangan mapunta sa deficit na 2,625 per week or 375 per day. As you can see, the faster na gusto mo mag-lose ng fat, the higher yung deficit na kailangan. Pero kung mas mabagal naman, mas lower yung deficit. Ang advice ko is, the higher the body fat, mas okay yung higher deficit, lalo na kung nasa obese category ka. Kailangan mo i-work on agad na makaalis dyan for health purposes. Pero kung lower naman yung body fat mo, maliit na deficit lang. So, ikaw yung mag-set ng time frame mo at ano ba yung sustainable sa'yo. So, much better na mag-start tayo agad sa fitness goal natin para at least mababa lang yung deficit per day. So, kung may event ka na kailangan mo attendan at tingin mo kailangan mo mag-lose ng fat, bigyan mo ng enough time yung sarili mo para ma-achieve yun. Para at least hindi ka hirap sa pag-achieve ng goal na yun. Ngayon, alam na natin kung ilang pounds ba yung kailangan natin i-lose at gaano katagal natin siyang kukunin, ano na yung next step? Third is, alamin mo yung maintenance calories mo. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang maintenance calories is yung dami ng calories na kailangan mong kainin para ma-maintain mo yung current weight mo. Yung ibibigay kong way para makuha mo yung maintenance calories mo, close estimate lang siya and kailangan mo mag-readjust depende kung ano yung result mo. Para makuha natin yung maintenance calories, gagamit tayo ulit ng online calculator. Search mo lang ACE Daily Calorie Calculator. Tapos click mo yung Daily Calorie Needs Estimator. Input mo yung age mo, weight in pounds, gender, height, saka kung ilang beses ka nag-exercise per week,
Ang seselect ko is 3 to 5 days. So, bali ito yung result kapag 3 to 5 days per week ka nag-workout based sa mga in-input ko. After mo makuha yung maintenance calories mo per day, babawas mo lang yung deficit na nakuha mo sa number 2 dun sa maintenance calories mo. So, alam mo na yung target mong calories per day at may timeline ka na rin. Pag-usapang diet, kung kaya, best is mag-consult tayo sa registered dietitian or nutritionist para mag-guide ka niya dun sa meal plan. So, meron tayong target calories at meron na rin tayong timeline. Ang next is exercise. Alamin mo kung ano yung best schedule para sa'yo at kaya mong maging consistent. Ang exercise kasi, maganda siya sa fat loss para ma-maintain natin yung lean muscle mass. The more na may muscle ka, the more na mas maraming nabuburn yung katawan mo kahit at rest ka. So, ang key is, slowly mag-build up ka ng positive momentum tsaka discipline. If kailangan mo ng coach, feel free to message me sa Facebook page ko and we can develop a program na para sa goal mo and fit sa lifestyle mo. I am a certified fitness coach from ACE and Gold's Gym. For fitness equipment naman, you can visit Gymboy sa Shopee and sa Facebook, Gymboy Sports and Home Workout Inc. for more discount and same-day delivery within Metro Manila. Yan yung tips ko paano gumawa ng plan para sa fat loss mo. To recap, set mo yung target mo by knowing ano ba yung current state ng katawan mo at yung goal physique mo. Ilang pounds ba yung kailangan mong ma-lose para ma-achieve mo yun? Pumili tayo ng calorie deficit target na kaya natin. Then, mag-create tayo ng exercise schedule. Kaya mong maging consistent. I hope nakatulong sa itong video na to. Please like, share, and subscribe.